Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya. Ngayong umaga po ay papasok na naman po tayo sa isang napakahalagang leksyon na pumapatungkol po sa ating mga pananampalataya. Bagamat iisa lang po ang Biblia na ating naging basihan sa ating pananampalataya, ngunit nagkaroon po ito ng iba-ibang interpretasyon kung kaya sa ngayon po ay napakaraming denominasyon na nabubuo. Kung kaya ngayong umaga po ay alamin po natin ang pananampalataya na ginugusto po ng ating mahal na Panginoon. Samahan po ninyo ako upang masimulan natin ito. At basahin po natin ang ating lesson title ng 2 beses kasama ng reference nito. Ready? Begin. The faith that God truly desires. Main reference, Romans chapter 10, verse 17. Again, the faith that God truly desires. Romans chapter 10, verse 17. At ngayon naman po ay basahin natin ang ating main reference na makikita sa Romans chapter 10, verse 17. Sabi nga po dito, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. At upang lubos po natin itong maunawaan, ay talakayin po natin ito gamit ng 2 main points. Main point number 1, faith and salvation. Main point number 2, the faith that God desires in every era. At talakayin na po natin ang ating main point number 1, faith and salvation. Sinabi ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 5 verse 39, sinaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat akala ninyo na sa mga ito ay mayroon na kayong buhay na walang hanggan. At ang mga kasulatan ding ito ay nagpatotoo tungkol sa akin. At sinabi din po ng ating Panginoong Hesus sa Luke chapter 24 verse 44 na sinabi niya sa kanila, nang kasama ko kayo, sinabi ko sa inyo na ang lahat ng nakasulat sa kautusan ni Moses at ng mga propeta at sa aklat ng mga awit ay kailangan matupad. At sa Acts chapter 16 verse 30 to 31 ay mayroon pong mahalagang pangyayari na kung saan si Pablo at saka si Silas ay inilabas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anghel sa bilangguan. At doon po ay nakita natin na nagpatira pa at nang makaawa ang isang gwardya at nagtanong po sa kanila kung ano ang kanyang dapat gawin upang siya ay maligtas. At sumagot po sila na sumampalataya ka sa ating Panginoong Hesus at ikaw ay maligtas. At ngayon ay balikan natin ang nakasulat sa ating main reference na kung saan pumapatungkol sa pananampalataya na sinabi po doon na ang pananampalataya ay nanggaling sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Hesus. Sa John chapter 14 verse 29, sinabi po ng ating Panginoon, I have told you now before it happens, so that when it does happen, you will believe. Pinapauna pong sinasabi ng ating Panginoon upang kapag naganap na po ang kanyang sinabi, ay magawa po nating makapaniwala. At ngayon naman po ay titignan po natin
ang pananampalataya sa bawat era. Tadako na po tayo sa ating main point number 2, the faith God desires in every era. At titingnan po natin ang pananampalataya sa kapanahunan ni Adan. Sa Genesis chapter 2 verse 17 to 18 ay nagbigay po ng command ang ating Panginoon na huwag kumain galing sa tree of good and evil. At ano po ang pananampalataya na ninais ng Panginoon mula sa kanila? Ay sumunod. At nagawa po nilang mag-disobey sa ating Panginoon sa Genesis chapter 3 verse 1 to 6 na kung saan mas pinili po nila ang mga salita na nanggagaling sa ahas kaysa sa mga salita na galing sa ating Panginoon. Sa kapanahunan naman ni Noah, sa Genesis chapter 9 verse 1 to 17, na kung saan nagbigay po ng covenant ang Panginoon sa kanila, at ang kailangan lang naman po nila ay maniwala at sumunod. Ngunit ito po ay kanilang sinuway at nagresulta po ito ng pagkawatak-watak, curse at kamatayan, na makita po natin yan sa Genesis chapter 9 verse 12 to 27. Sa panahonan naman ni Abraham ay nagbigay po ng covenant ang ating Panginoon sa Genesis chapter 15 verse 13 to 16 na dadami po ang lahi ni Abraham at ito ay maging alipin sa bansang hindi sa kanila, kumbagay sa mga hindi pinili o mga hintel sa loob ng 400 years. At ano po ang pananampalatayang kinakailangan? Ay hintayin lamang po nila ang kaganapan nito. At sa kapanahunan naman ni Moses, ito ay kapanahunan ng katuparan ng pangako ng ating Panginoon kay Abraham na makita po natin sa Exodus chapter 12. At dito ay ginugusto lamang po ng ating Panginoon na paniwalaan nila ang katuparan nito, na kung saan pinadala po si Moses upang mailabas po sila sa bansang nag-alipin sa kanila. At sa kapanahunan ni King Solomon ay lumabag na namang muli ang mga Israelita sa kanilang kasunduan sa Panginoon. Sa time of prophets, from Isaiah to Malakay, dito ay nakapromesa ang parating na Misaya. So anong pananampalataya ang ine-expect ng Panginoon sa kanila sa panahong ito? Ay maniwala lamang po sa katuparan ng propesiyang ito. At ngayon naman po ay titingnan natin ang pananampalataya sa first coming fulfillment. Sa John chapter 1 verse 11 to 13 na sinabi po dito ay dumating ang ating Panginoon sa kanyang bayan, ngunit hindi po siya tinanggap. At sinabi rin po sa John chapter 3 verse 31 to 34 na ang ating Panginoon ay nagtitistify ng kanyang mga nakita at kanyang mga narinig. Kumbaga ito yung Word of God na nanggagaling po sa ating Amang Diyos na ipinarating po sa kanyang bayan. Ngunit sa Acts chapter 13 verse 27, hindi po nila ito nagawang paniwalaan dahil hindi po nila naintindihan ang propesiya. Sa kabila ng kanilang pagiging masigasig sa pag-aaral ng
scripture o yung lumang tipan ay hindi po nila ito naunawaan, kung kaya't hindi po nila natanggap ang katuparan ng propesiyang nakasaad sa lumang tipan. Dahil wala pong puwang ang salita ng Panginoon sa kanilang mga puso. Makita po natin sa John chapter 8 verse 37. Naganap ang mga yon dahil naging mixed teaching na po ang mga itinuturo sa mga Israelita dahil sa katagalan ng panahon. Kung kaya't nagpaalala ang Panginoon sa Proverbs chapter 30 verse 6 na hindi dapat dagdagan ang mga salita ng Panginoon dahil lalabas po tayong sinungaling. Dadako naman po tayo sa second coming fulfillment. Anong pananampalataya ang ina-expect ng Panginoon sa atin dahil ito po yung ating kapanahunan. Sa Matthew chapter 24 verse 27 at Revelations chapter 1 verse 7 to 8 ay nangako po ang ating Panginoong Hesus na siya ay muling babalik. At anong klaseng pananampalataya po ang meron tayo dapat? Sa Luke chapter 18 verse 8 ay nagsabi po ang ating Panginoon, "When the Son of Man comes, will He find faith on earth?" Kaya ano po bang klaseng pananampalataya ang meron po tayo sa kapanahunan po natin ngayon? Dahil nabilong po tayo sa second coming fulfillment. So ang kailangan natin na pananampalataya sa kapanahunan po natin ngayon ay magawa po nating matukoy, maunawaan ang propesiya ng pagbabalik ng ating Panginoon na nakasaad sa Revelation. Gayon din po naman ay kailangan hintayin at pananampalatayanan natin ang katuparan ng kanyang mga propesiya. Kung kaya't hinihikayat po tayo sa Hebrews chapter 8 verse 10 to 12 na kailangan mailagay po natin o maisapuso at maisaisip natin ang lahat ng mga propesiya at katuparan ng salita ng ating Panginoon. Dahil ito po ang na-expect ng Panginoon sa atin sa kanyang muling pagbabalik. At sa atin pong pagtatapos, pinalalahanan po tayo sa Revelation chapter 1 verse 3. Blessed are those who keep the words of this prophecy. Kailangan panghawakan po natin ang propesiyang iniwan sa atin ng ating Panginoon. Dahil ito po ang kanyang kalooban upang masigurado po natin na makakapasok tayo sa kaharian ng kalangitan na sinasaad po sa Matthew chapter 7 verse 21. So, the faith that God desires is the faith established by listening and understanding God's word of truth through the prophecy and fulfillment, being able to believe and obey in the fulfillment of God's promise. Muli ay balikan po natin ang title ng ating lesson, The Faith that God Truly Desires. At ang ating main reference ay Romans chapter 13 verse 17. At ito po ay ating diniscuss gamit ng 2 main points. 1, faith and salvation. 2, the faith God desires in every era. Hanggang sa muli po, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat.